Naghiwalay kayo? Oo. Hmm, Kasi niya ako sa bakla. baka mabaho? Hindi naman. Araw-araw nagpi-PH care to, no? Uy, eto sabihin ko sa'yo, Miss Joy, okay? Ang mga PH care na yan, para sa kay 2.0, hindi po siya advisable para sa private part na mga babae. Bakit? Kasi po, ang PH care, nagpo-produce yan ng kakaibang smell o amoy. Mas maganda sa babae kapag naglinis, tubig lang, tapos sabon na hindi malakas yung content. Yung mild lang na sabon, yun yung pinaka-safety. Huwag natin iasa dun sa mga panlinis na tulad. Hindi naman sa paninira ng ganyang klaseng brand, no? Intindihan mo? Kasi, Oo. tapos sa babae, ina-advise ko, huwag kayong magsuot ng underwear na masisikip. Bakit? Kasi nagmo-moist po yan. O, pagtanggal mo yan, matik, baka ikaw, masusulit ka Okay. rin sa sarili mong ano. Okay na. Thank you sa advice. Thank you. Hindi totoo yan, promise. Oo nga, I know that. O, huwag ka magalit, galit ka eh. Ha? Hindi ako galit. Hindi ako galit. Ito lang naman ako. Tama girls, mali. Okay, ilang taon na si si Miss Joy? I'm 27 years old. Ilan po ang anak? Wala akong anak. Hmm. Ano ka baog? Hindi ka naman baog. Hindi. Hindi. Nag-focus muna ako sa mga goals ko. Nakafocus ako sa family ko. Okay. So, tama naman yung goal mo, no? Pero kapag nag-establish ka ng pamilya tapos late na, paano ka? Okay lang yan. May mga pamangkin naman ako eh. Okay. So, bibigyan kita ng tawag dito, summary. Okay? Hindi lahat ng pamilya natin, pagdating ng panahon, babalikan tayo. Kahit na ibinuhos natin lahat ng kain natin o tulong natin dun sa pamilya natin o kamag-anak natin, pag dumating yung panahon na matanda ka na, hindi ka 100% sure na ibabalik nila sa'yo yung kagandahang loob mo na ibinigay mo sa kanila. Naintindihan mo? Ito sinasabi ko lang sa inyo. Ako kasi late na ako eh. Nag-establish ako ng pamilya at the age of 28 years old. Which is, kumbaga sinabi ko sa sarili ko na sana 24, 23, 25, nagpamilya na ako. Bakit? Una sa lahat, pag nag-establish ka ng pamilya, pag nagkaanak ka na at the age of 33, 34, 60 years old ka na dahil nagtatrabaho ka pa, yung anak mo nag-aaral pa lang. So anong pinaka point of view doon? Wala ka ng time para magsaya sa sarili mo. Kumbaga ibinuhos mo o igugugol mo lang yung buhay mo sa pagtatrabaho para sa pamilya mo. Nagigets mo yung punto ko? Tamad ito mag-aral Ayaw mo turuan ng leksyon. Ha? Buti sa akin nakikinig ka, ha? Hindi. Pero ang desisyon nasa iyo po 'yon. Totoo yung sinasabi ko, madam. Yan yung common problem ng mga kababayan nating OFW na pamilya ang inuuna. Pamilya, 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 pamilya. Pwede tayong tumulong sa pamilya natin kahit meron tayong sariling pamilya. Di ba? So, dapat you build your own. Maiintindihan mo yung sinasabi ko pagdating ng panahon na late ka na. Hindi, totoo lang. Manood ka ng ibang marami dyan, maraming cases. Sa loob ng 3 years ko dito sa TikTok, marami na pong nakakausap na mga kagaya mo na huli na lang nakapag-isip. Napakaswerte mong tao kung ikaw yung tao na pagdating ng panahon, babalikan ka ng pamilya mo. Kapatid mo,
kamag-anak mo. Okay? Yung mama at papa natin, pagdating ng panahon, mawawala yan. Yung mga kapatid natin, pagdating ng panahon, mag-aasawa yan. Magkakaroon yan ng sariling pamilya. Magbibuild ng sarili nilang pamilya. Ikaw, nandyan ka pa rin. Nag-iisa, walang kasama. Diba? Kahit sabihin natin may pera ka, walang kwentang pera sa mundo kung wala kang pamilyang nabuo. Naintindihan mo? Bakit? Saan pa tayo nabubuhay? Bakit ba tayo nabubuhay? Para sa pamilya. Di tayo nabubuhay para sa sarili. Naintindihan mo? Ito yung sinasabi ko lang sa'yo. At least, may nasabi ako sa'yo bago siya mangyari. Kumbaga, itong sinasabi ko, preventive measures lang to. Na pagdating na panahon, ay narinig ko na tong sitwasyon na to. Pero bakit hindi ako nakinig? Hindi ko sinasabi na hindi mo tutulungan yung pamilya mo. Tama yan. Yung pagtulong sa pamilya, pagtulong sa kamag-anak. Kasi bago tayo tutulong sa ibang tao, pamilya muna. 'Di ba? Pero wag to the point nakalimutan mo yung sarili mo. Bakit? May sari-sarili kayong buhay. Humihinga sila, humihinga ka. May kakayahan sila, may kakayahan ka. May pangangailangan sila, may pangangailangan ka. 'Di ba? Paano kung ang susunod na henerasyon sa'yo, hindi mo kagaya? Paano kung ang susunod sa'yo, hindi katulad ng mindset mo? Sino ang tutulong sa'yo? Wala. Sarili mo. Tama? Ilang taon ka na sa ibang bansa? Mag 1 year. Di ba? Sa loob ng 1 year, meron ka bang naipon? Wala. Actually, nagpapagawa ko ng bahay. Okay? That's good. Tsaka by the way, example ako, Saudi. Saudi na yun. 1 year and 5 months lang ako doon. Hindi ko natapos yung contract ko kasi muntik na akong ma-rape doon. So, nag-ano na lang ako. Umuwi na lang. Yun ang yun ang pinapaintindi ko sa inyo, guys, lalo na sa mga OFW. 'Di ba? Hindi habang buhay malakas ka, hindi habang buhay makakapagtrabaho ka. Kapag inuna mo ng inuna ang pamilya mo, nakakalimutan mo yung sarili mo. 'Di ba? Paano pag dumating yung punto na nagkasakit ka? Sino ang tutulong sa'yo? Sa tingin mo, yung tinutulungan mo sa Pilipinas na pamilya mo, tutulungan ka nila dyan sa ibang bansa na nag-iisa ka? No. Hindi, tama? No. Guys, magkano sinasahod mo sa ibang bansa? O okay lang sa'yo? Dito sa Qatar is 1,460. Sa Saudi is 1,500. Hindi, sa Pilipinas, magkano? Philippine money? 21, I think 21. 21,000. Sa 21,000, magkano yung pinapadala mo sa pamilya mo? Lahat. Diba? Hindi tira para sa sarili ko. Which is wrong. Alam mo kung bakit? Paano kung nagkasakit ka? Paano kung nagkaroon ka ng aberya? Sa tingin mo ba, yung pamilya mo sa Pilipinas, tutulungan ka, papadalan ka? Sagutin mo, yes or no? No. Yun ang pinapaintindi ko sa mga kababayan nating OFW na hindi lahat kailangan nating ibigay. Bakit? Ang pinaka-bottom line dyan, hindi lahat ng hihingi ng tulong kailangan tulungan. You need to identify what is needs or wants. Kung ano talaga yung kailangan nila kaysa kagustuhan nila. Alam mo yan? Hindi pwede yung nangingi sila pambili ng cellphone, ganito, ganyan, material na bagay. Bibigay agad natin. Kasi tayo mga Pilipino, likasada yung matulungin. Tama? Kapag nakapagbigay tayo ng isang bagay sa pamilya natin, ang saya natin. Tama? Pero sa totoo lang, no, hindi tayo nakakatulong. Sa pagkakaalam natin, nakakatulong tayo. Kasi naibibigay natin kung ano yung gusto nila. Pero yung totoo, hindi tayo nakakatulong. Bakit? Sa halip nakakatulong ka, nakakasama ka. Sa anong rason? Imbis na turuan mo sila magsumikap, magsariling kayod, tinuturuan mo sila maging tamad at maging depende sa'yo.
Totoo, mali. Totoo. Kapag humingi sila at hindi nila naibibigay, ano reaksyon nila? Nagagalit. Oh. Kapag humingi sila sa'yo at hindi mo nabibigay, nagagalit sila. Tama? May sama Bakit? ng loob. Minsan kasi, no, ang akala natin nakakatulong tayo. Yun pala hindi. Minsan, kapag humingi sila sa atin at hindi natin naibibigay, parang sumasama yung loob natin. Tama? Pero yung totoo dyan, kasalanan din natin. Bakit? Sinanay natin sila ng sinanay na lagi tayong nagbibigay. Tama, mali? Maganda yan talaga. Oo. Tama. Hindi, gusto ko lang ipaintindi sa'yo, hindi lang to para sa'yo, para to sa lahat ng kababayan nating OFW. Bakit? Kasi most of them, ganito ang nai-experience nila. Di ba? Kahit ikaw mismo. Di ba? Masakit lang isipin na ikaw ang nagtatrabaho, ikaw yung nagpapakahirap, ikaw pa yung masama. Tama? Ikaw nung walang kwentang anak, walang kwentang kapatid, 'di ba? Mata pobre, kung sino kung umasta. Dahil wala kang maibigay, yun yung hindi nila maintindihan. Ang sa pagkakaalam nila, no? Hindi to para sa lahat, hindi to guys, in general to. Hindi to nangyayari sa lahat. But most of them, no? Ito yung na-experience nila, no? Huwag mong ibigay lahat ng kinikita mo sa kanila. Naintindihan mo? So, paano natin ma-improve yung sarili natin, Ma'am Joy? Simple lang. You need to learn on how to manage money. Kailangan alam mo yung pag-manage with regards to financial management. Okay? Paano? Unahin natin yung savings. Una, savings, expenses. Pag nakuha mo na yung savings mo, yun na yung pagkakasyahin mo sa expenses mo ang matitira. Pangit kasi yung inuuna natin yung expenses kaysa sa savings. Ang ugali natin mga Pinoy, anong ginagawa natin? Binibili muna natin lahat ng gusto nating bilhin. Yung maiiwan, yun na yung magiging ipon natin. Which is mali yun. Ang tamang paghawak ng pera, unahin yung savings, tsaka sa expenses. Kasi maniwala ka, mama, kung pinapadala mo yung 21,000 sa pamilya mo, tapos biglang nagbago, binigyan mo siya ngayon ng 10,000, 11,000 yung natitira sa'yo. Maniwala ka sa akin at sa hindi. Makakasurvive sila. Bakit? Buhay sila. Malalakas yung mga kapatid mo, mga kamag-anak mo. Pare-parehas kayo may utak, pare-parehas kayo may diskarte. Ikaw na nagtatrabaho sa ibang bansa, gamitin mo yung utak mo. Huwag yung puso mo. Kasi kapag ito yung pinairal mo, ikaw yung maghihirap pagdating ng panahon. Tandaan mo yan. Kasi hindi lang naman po ikaw yung naka-experience niyan. Kung sa palagay mo, ikaw yung pinaka-breadwinner ng pamilya mo, parehas tayo. Pero magkaiba tayo kung paano magdala ng pera. Alamin mo yan. Pag nalaman mo yan, pagdating ng panahon, magpapasalamat ka sa akin. Hindi totoo yan, ma'am. Ha? Pangit yung umuwi ka ng Pilipinas, wala kang dala, mumurahin ka. Diba? Wala kang pasalubong. Kung ano-ano yung sasabihin sa'yo. Nung galing ako ng Saudi, nung umuwi ako, sinabi sa akin na sana hindi na lang ako umuwi kasi wala naman daw akong naitulong sa kanila. At ang masakit doon, mismo ang kapatid ko yung nagsabi sa akin nun. So, ang ginawa ko, nagrebelde ako nun. Sobrang sakit. Kasi sabi ko, halos lahat ng sahod ko binigay ko sa inyo. Tapos sasabihin niyo sa akin na wala akong naitulong. Tapos sinabi pa na nang dahil sa akin namatay si papa ko. Ba't ako yung sinisisi niyo? Gumanon ako. Kasi lahat ng sahod ko binigay ko at sabi ko, pagamot niyo si papa. Pero hindi nila pinagamot. So, sobrang sakit nun. Sakit. Durog na durog ako nun.
nung umuwi ako. Ganun, sabi ko yun eh. So may nangyari na sa'yong hindi maganda, hindi ka pa rin natuto. Hindi ako natututo. Kasi kahit na ganun yung sinasabi nila sa akin, wala. Nagbibigay pa din ako kahit na ganun yung sinasabi nila sa akin. Kasi Pwede po tayong magbigay, pero hindi lahat. Okay? Kasi ganito kasi yan, madam, ang sistema. No? Paano kung ibinigay mo lahat ng pera mo at totoong nangangailangan sila sa Pilipinas? Yung kailangan na kailangan talaga nila yung tulong mo. Paano ka makakatulong kung ibinigay mo na lahat? 'Di ba? Hindi porket tinitipid mo sila, nagdadamot ka. Hindi porket na nililimitahan mo yung pagbibigay ng pera, no? Matapobre ka. Lahat naman ng paghihirap mo para sa kanila. Lahat naman ng pagtitipid mo, kasama sila. Tama? Ito rin masasabi ko sa'yo. May mga kapatid ka. Hindi mo sila obligasyon. May kanya-kanya kayong buhay. Pag sinabing tulong, kusang loob po yun. Ha? Intindihin mo muna. Kung humingi sila ng tulong, intindihin mo kung kailangan ba silang tulungan o hindi. Ha? Kailangan mo magtabi para sa sarili mo. Para pagdating ng panahon na sa tingin mo nangangailangan sila ng tulong, meron kang maibigay. Lalong-lalo na sa sarili mo. Limitahan mo yung sarili mo. Sa loob ng 5 years o 10 years, dapat umuwi ka ng Pilipinas at hindi ka na bumalik sa ibang bansa. At doon ka na maninirahan sa Pilipinas. Magawa ka ng sarili mong negosyo. Para hindi ka aasa sa ibang tao. Paano kung nasa edad ka na ngayon ng 35 years old? Sa tingin mo, 36 years old, makakapag-asawa ka pa? Makakabuo ka pa ng pamilya? 50-50, di ba? Sino mag-aalaga sa'yo pagdating ng panahon? Sila? Ngayon pa nga lang, minumura ka na. Paano na lang kung wala ka ng pera? Paano na lang kung wala ka nang maibigay sa kanila? Sa tingin mo, babalikan ka nila? Ikaw, ma-internalize mo yun sa sarili mo. Ha? Maintindihan mo yan mismo sa sarili mo kasi mas kilala mo sila. Hindi ko sinisiraan yung pamilya mo. Ginigising ko lang kayo sa realidad. Ginigising ko lang kayo kung ano yung nangyayari sa mundo. Di ba? Kasi pagdating sa pera, wala na. Yung tao, bulag na. No? Kahit pamilya mo pa yan, kahit kapatid mo pa yan. Pagdating sa pera, maniwala kayo sa akin. Kaya ako mga kapatid ko guys, hindi ko yun sinasanay. Tutulungan ko kayo kung nangangailangan kayo ng tulong. Pero, kung alam kong kaya nyo, gawan nyo ng paraan. Bakit? Sa edad ko, noong mga panahon na yan, o sa edad mo na yan, nagtatrabaho na ako niyan. Di ba? Tingnan mo ako ngayon at the age of 33 years old, mga kapatid ko down the line, simula sa akin pababa. Kahit iwan ko yan sila, panatag yung loob ko. Bakit? Kasi hindi namin sila sinanay na umasa. Hindi namin sila sinanay na manghingi. Yung mga kapatid ko, hihingi lang yan kapag kailangan na kailangan. Pag hindi, ginagawa nila ng paraan yan. No? Kahit maghiwalay kami at hindi kami magkita-kita, alam ko sa sarili ko na kahit wala ako, kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Bakit? Kasi hindi namin sila sinanay na umasa sa ibang tao. Dapat ganon. Di ba? Kasi, no, kung sanayin mo sila na nagbibigay ka, no, tapos nagpupursige ka para sa sarili mo, ang magiging successful dyan, ikaw lang. Pagdating ng panahon, yung mga kapatid mo, maiiwan yan. Bakit? Wala na silang alam na gawin. Kundi umasa sa'yo na nagbibigay sa kanila. Di ba? So ikaw bilang ate, matutuwa ka ba na makita mo yung mga kapatid mo pagdating ng panahon? Kung ano sila ngayon, ganun pa sila pagdating ng panahon. Bakit?
Kasi hindi natin sila tinuruan kung paano maghanap ng diskarte at magsumikap. Sinanay natin sila na manghingi o bigyan lang natin sila kapag may kailangan sila. Di ba? Kung totoong mahal mo yung mga kapatid mo, turuan mo sila maghirap at magsumikap para pare-parehas kayong aangat. Part ng disiplina yun. Di ba? Yun ang totoong pagmamahal. Kung mahal mo sila. Ngayon, sinasanay mo silang umaasa sa'yo, hindi mo sila mahal. Di ba? Ang alam mo, mahal mo sila. Pero, pagdating ng panahon, yung ginagawa mo, yan yung magpapahamak sa mga kapatid mo. Wala. Aasa na lang sila ng aasa kahit may pamilya na sila. Ito hindi ko ina-advocate dito na huwag natin tulungan yung pamilya niyo. Huwag niyo tulungan yung pamilya niyo. Hindi ganoon. Kasi bilang anak, no, hindi natin yan sa totoo lang, hindi natin yan sila responsibilidad. No? Binabalikan natin sila dahil kinikilala natin yung pag-alaga at pagmamahal natin o pagmamahal nila sa atin. Di ba? May puso sila, may puso ka, kaya nakakaramdam ka ng awa at pagmamahal. Kaya natin sila binabalikan at inaalagaan. Pero hindi natin sila responsibilidad na kailangan ibigay natin to. No? Tandaan mo, ilan kayong magkakapatid? Hindi lang ikaw ang may responsibilidad. O hindi lang ikaw ang dapat magbigay. Lahat kayo may part doon. Di ba? Kung magbibigay ka, magbigay din sila. Bakit? Ikaw lang bang anak? Hindi. Tama? Tama. Ito ang sabi ko sa iyo, ma'am. Bigyan mo rin ng atensyon yung sarili mo. Bata ka pa. Hindi pa huling lahat. Huwag mo antayin mahuli yung lahat. Pagdating ng panahon, may experience mo yung sinasabi ko, huwag naman sana. Maalala mo yung sinasabi ko. Kasi ako, ma'am, ako sinasabi ko yan, bakit? Namulat po ako sa kahirapan. Lahat ng paghihirap, lahat ng trabaho na pagdaanan ko. Kahit saan mo ako ilagay, ma'am, pwede ako. Hindi ako maarte, lahat ng trabaho pinasok ko. Kahit ako, di ba? Kaya yun ang sinasabi ko, no? Nagsusumikap tayo para sa wala. Dapat hindi ganon. Naghihirap ka dyan sa ibang bansa, sinasakripisyo mo yung sarili mo. Di ba? Sinabi mo, muntik na madisgrasya yung pagkababae mo. So hanggang kailan? Hanggang kailan ka magtitiis sa ibang bansa? Sige nga, umabot ka ng 2 years, wala kang ipon. Maling-mali. Mag-isang taon na ako dito pero wala pa din eh. Diba? Alalahanin mo yung sinasabi ko. Pagdating sa pera, savings, expenses. Unahin yung savings bago expenses. Pag nagawa mo ng tama yan, may resulta yan. Tsaka mo balikan. Intindihan mo?